Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Muli ninyo kaming samahan sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwento ng pag-ibig na pilit kinalimutan, pero muling binuhay ng tadhana. Sabi nila, nasa atin na raw ang lahat kapag tayo'y nasa rurok ng tagumpay. Pero paano kung sa pag-akyat mo sa itaas, ay unti-unti mong naiiwan ang kaisa-isang taong nagparamdam sa'yo na ikaw ay sapat na? Handa ka bang isuko ang iyong pride para sa pag-ibig o mananatili kang mayaman ngunit nag-iisa? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng akala niya ay kaya niyang bilhin ang lahat, pati na ang pag-ibig. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang huling pagkakataon ni Mithy. Ang tunog ng takong ng sapatos ni Mithy Salonga ay umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng hallway ng Villarreal Land Corporation. Bawat hakbang ay may diin, bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ito ang araw na hinihintay niya sa loob ng 5 taon. Ang araw ng kanyang promotion bilang Chief Operating Officer. Sa edad na 32, nasa kanya na ang lahat ng katangian ng isang matagumpay na babae. Maganda, matalino, at higit sa lahat, walang awa pagdating sa negosyo. Inayos niya ang kanyang blazer bago buksan ang pinto ng conference room. Sa loob, nakaupo ang lupon ng mga direktor at sa kabisera ay ang kanyang ama at chairman ng kumpanya, si Hukom Villarreal. Nagsimula si Mithy sa kanyang presentasyon. Wala siyang pinalampas na detalye. Ipinakita niya ang pagtaas ng kita ng kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakita niya ang pagtango ng mga board members, abot kamay na niya ang tagumpay. Ngunit bago pa man siya makaupo, tumayo ang kanyang mahigpit na karibal, si Duyog Corpus. Nakangiti ito, pero hindi umabot sa mga mata ang saya. Alam ni Mithy ang ngiting iyon. Iyon ang ngiti ng isang ahas na handang manuklaw. Nagtanong si Duyog tungkol sa bagong proyekto ng kumpanya, ang Pamilyang Pilipino Harmony Residences. Ayon kay Duyog, ang proyektong ito ay nangangailangan ng isang leader na sumasalamin sa halaga ng pamilya at pagkakaisa. Dito na bumuelo ang kanyang patalim. Ipinaalala ni Duyog sa lahat na si Mithy ay walang asawa, walang pamilya, at kilala sa pagiging cold-hearted sa trabaho. Paano raw siya magiging mukha ng isang proyektong pampamilya kung siya mismo ay hindi alam ang pakiramdam ng pagkakaroon ng tahanan? Nanigas si Mithy. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isumbat na ang sakripisyo niya ang bumuhay sa kumpanya. Pero mas masakit ang sumunod na nangyari. Ang kanyang ama, si Hukom, ay tumango bilang pagsang-ayon kay Duyog. Sa harap ng lahat, ibinaba ng kanyang ama ang hatol. Hindi ibibigay kay Mithy ang posisyon kung hindi niya mapapatunayang may balanse ang kanyang buhay. Binigyan siya ng ultimatum. Ipakilala ang kanyang mapapangasawa sa grand launch ng kumpanya sa susunod na buwan o ibibigay ang posisyon kay Duyog. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mithy. Ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang pangarap ay guguho dahil lang sa wala siyang singsing sa daliri. Pagkatapos ng meeting, sinubukan niyang kausapin ng ama sa opisina nito. Pero matigas si Hukom. Para sa matanda, ang babaeng walang pamilya ay babaeng walang direksyon. Mas lalo pang nadurog ang puso ni Mithy nang sabihin ng ama na kung mabibigo siya, mas mabuti pang bumalik na lang siya sa probinsya at mag-asawa ng kung sino-sino. Galit at kahihiyan ang naramdaman ni Mithy habang nagmamaneho paalis ng opisina. Dumiretso siya sa isang bar kung saan naghihintay ang kanyang matalik na kaibigan, si Sining. Sa gitna ng usok at ingay ng musika, ibinuhos ni Mithy ang lahat ng sama ng loob. Inisip niyang kumuha ng random na lalaki sa bar para bayaran at magpanggap, pero alam niyang mapapahiya lang siya. Kailangan niya ng isang lalaking presentable, matalino, at kayang makipagsabayan sa elitistang mundo ng kanyang ama. Tumawa si Sining, isang tawang parang may halong awa. May inilabas itong isang itim na calling card mula sa kanyang pitaka.
Ibinigay niya ito kay Mithi. Nakasulat sa gintong letra, Tipan Heart Services. Pinaliwanag ni Sining na ito ay isang eksklusibong serbisyo para sa mga tulad ni Mithi, mga taong mayaman sa pera pero dukha sa oras at pag-ibig. Nagbibigay sila ng mga professional partners para sa mga events, family reunions, at kahit pa fake marriage arrangements. Sa una, nandidiri si Mithi sa ideya. Para sa kanya, ang pag-hire ng boyfriend ay ang pinakamababang uri ng desperasyon. Pero naagaw ng kanyang atensyon ang balita sa TV sa loob ng bar. Ipinapakita doon si Duyog na ini-interview, nagyayabang tungkol sa nalalapit na promotion. Umiral ang pride ni Mithi. Hindi siya pwedeng matalo. Kinuha niya ang card at tinungga ang huling patak ng kanyang alak. Kinabukasan, sa ilalim ng makulimlim na langit at nagbabadyang ulan, tinunto ni Mithi ang address na nasa card. Hindi ito mukhang opisina. Isa itong lumang bahay na may hardin sa gitna ng syudad, tago at tahimik. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang libro at kape. Walang receptionist. May narinig lang siyang boses ng lalaki mula sa likod ng isang malaking estante ng mga aklat. Ang boses na yon, pamilyar. Masyadong pamilyar. Bumilis ang tibok ng puso ni Mithi. Parang bumalik siya sa panahong kolehiyala pa siya. Nung wala pa siyang pera, noong ang tanging yaman niya ay ang mga pangarap at ang lalaking nangakong sasamahan siya hanggang dulo. Dahan-dahang lumabas ang lalaki mula sa dilim. Nakatalikod ito. Inaayos ang mga dokumento sa mesa. Napansin ni Mithi ang lapad ng balikat nito, ang tindig na mas matikas kaysa sa naaalala niya. Tumikim si Mithi para kumuha ng atensyon. "Excuse me, I'm looking for the owner of Tipan Heart Services." Unti-unting humarap ang lalaki. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, parang huminto ang ikot ng mundo ni Mithi. Nalaglag ang hawak niyang bag. Ang hangin sa kanyang dibdib ay tila hinugot ng isang marahas na alaala. Ang lalaking nasa harapan niya ay walang iba kundi si Tanglao. Ang lalaking minahal niya ng lubos. Ang lalaking iniwan niya 3 taon na. Ang nakakararaan dahil pinili niya ang kanyang career kaysa sa simpleng buhay na inaalok nito. Ibang-iba na si Tanglao ngayon. Wala na ang gusgusing t-shirt at maong. Nakasuot ito ng maayos na polo, malinis at may awtoridad. Pero ang mga mata nito ay nanatiling malalim. Ngunit ngayon ay may halong lamig na tumagos hanggang sa buto ni Mithi. Ngumiti si Tanglao, isang nangiting punong-puno ng sarkasmo at pait. "Welcome to Tipan Heart Services, Miss Salonga." Bati ni Tanglao sa boses na nagpatindig ng balahibo ni Mithi. "Anong kailangan mo? Pagmamahal o kasinungalingan?" Nanatiling nakatayo si Mithi sa gitna ng silid, tila nakadikit ang kanyang mga paa sa sahig. Ang boses ni Tanglao ay parang isang multo mula sa nakaraan na biglang nabuhay. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya ng may pagmamahal, ngayon ay tinitingnan siya ng may mapang-uyam na ngiti. "Tanglao," halos pabulong na sabi ni Mithi. Ikaw ang may-ari nito." Hindi sumagot si Tanglao. Sa halip dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang pagbilang ng mga pagkakamali ni Mithi noong una silang naghiwalay. Huminto si Tanglao sa harap niya, sapat na malapit para maamoy ni Mithi ang pamilyar na bango nito. Amoy ng ulan at pine trees, amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, pero ngayon ay nagbibigay ng kakaibang kaba. "Bakit, Mithi? Nagulat ka ba?" tanong ni Tanglao. "Akala mo ba ay nanatili akong talunan sa probinsya pagkatapos mo akong iwan dahil wala akong mararating?" Napalunok si Mithi. Ang sakit ng mga salitang iyon ay parang sampal sa kanyang mukha. "Hindi sa ganon. I just didn't expect. Business is business, right?" Putol ni Tanglao sa kanya. Umikot ito at bumalik sa likod ng kanyang mesa, tila isang hari na naghihintay sa kanyang nasasakupan.
Maupo ka. Mukhang kailangan mo ng serbisyo ko. Umupo si Mithi. Pinilit na ibalik ang kanyang pagiging propesyonal kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Kailangan ko ng mapapangasawa. 1 buwan lang para sa promotion ko. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Tanglaw. Isang peking fiancé para sa isang peking buhay. Bagay na bagay sa'yo, Mithi. Palagi mo namang pinipili ang imahe kaysa sa katotohanan. Nandito ako para mag-hire ng serbisyo, hindi para makinig sa sermon mo. Bulyaw ni Mithi, ang kanyang pride ay muling nag-aapoy. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo, babayaran kita. Tinitigan siya ni Tanglaw ng matagal. Isang tingin na tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang folder at inilapag sa mesa. Hindi pera ang hihilingin ko sa'yo. Seryosong sabi ni Tanglaw. Napakunot ang noo ni Mithi. Kung hindi pera, ano? Kailangan mong sumunod sa bawat utos ko sa loob ng 1 buwan. Sa harap ng ibang tao, ako ang iyong fiancé. Pero sa likod ng mga kamera, kailangan mong patunayan sa akin na karapat-dapat ka pang tulungan. What do you mean? Gagawin natin ang lahat ayon sa kompas ko. I'll write the script, Mithi. Ang kwento kung paano tayo nagkakilala, ang mga date na pupuntahan natin, pati ang paraan ng pagtingin mo sa akin. Lahat dapat ay mukhang totoo. At higit sa lahat, lumapit muli si Tanglaw. Ang kanyang boses ay naging malamig. Huwag kang mahuhulog sa akin ulit. Dahil sa pagkakataong ito, wala nang Mithi Salonga na makakasira sa puso ko. Nasaktan si Mithi, pero wala siyang pagpipilian. Sa labas, nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak nito ay humahampas sa bintana, gaya ng paghampas ng konsensya sa kanyang dibdib. Deal, sabi ni Mithi sa mahinang boses. Kumuha si Tanglaw ng isang kontrata. Pinirmahan ito ni Mithi nang hindi man lang binabasa ang lahat ng detalye. Sa isip niya, gagawin niya ang lahat para sa kanyang career. Kahit na ang kapalit nito ay ang makasama ang lalaking pinakakinatatakutan niyang harapin. Good, sabi ni Tanglaw habang kinukuha ang pirmadong papel. Magsisimula tayo bukas. Susunduin kita sa opisina mo. Gusto kong makita ng lahat na ang Ice Queen ng Villarreal Land ay may nagmamay-ari na. Tumayo na si Mithi para umalis. Pero bago siya makalabas ng pinto, muling nagsalita si Tanglaw. Mithi? Lumingon si Mithi. May kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Yes? Iwan mo ang pride mo sa labas ng pintong ito sa susunod na pagpunta mo. Hindi iyan makakatulong sa atin. Lumabas si Mithi sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa siya habang papunta sa kanyang sasakyan, pero hindi niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagbabagang galit at ang hindi maipaliwanag na pangungulila sa boses ni Tanglaw. Samantala, sa loob ng opisina, kinuha ni Tanglaw ang kanyang telepono. Hindi na bakas sa kanyang muka ang sarkasmo, kundi isang malalim na lungkot na hinaluan ng determinasyon. May dinial siyang numero. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot sa kabilang linya. Hello, Sining? Nandito na siya. Nakuha ko na ang pirma niya. Narinig ang boses ni Sining sa kabilang linya. Sigurado ka ba rito, Tanglaw? Baka sa huli, ikaw ang masaktan sa laro ninyong dalawa. Tumingin si Tanglaw sa ulan sa labas. Hindi ito laro, Sining. Ito na ang huling pagkakataon para itama ang lahat. Gagawin ko ito para sa kanya. Kahit na sa huli ay kamuhian niya ako. Ibinaba ni Tanglaw ang telepono. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Litrato nila ni Mithi nung masaya pa sila sa isla ng Kawayan. Hinawakan niya ang mukha ni Mithi sa larawan bago ito itinago muli sa dilim. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil, gaya ng mga lihim na nagsisimula ng mabunyag. Minsan, ang katotohanan ay itinatago natin sa likod ng magagarang damit at matatamis na ngiti. Sabi nila,
Ang buhay ay isang malaking entablado at tayo ang mga aktor na pilit gumaganap sa papel na hindi naman sa atin. Pero paano kung sa gitna ng pagganap mo ay makalimutan mong ang lahat ng ito ay isang palabas lamang? Aligaga si Mithi sa loob wa kanyang malawak na opisina. Paulit-ulit siyang tumitingin sa salamin, inaayos ang kanyang buhok at tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Ngayong gabi, ang cocktail gala ng Villarreal Land kung saan kailangan niyang ipakilala ang kanyang fiancé. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Bulong niya sa sarili, puno ng kaba. Inaasahan ni Mithi na darating si Tanglao na mukhang pilit na pinagkasya sa isang lumang suit o kaya naman ay may kaunting dumi pa sa sapatos gaya ng dati. Inihanda na niya ang kanyang sarili na baka kailanganin pa niyang turuan ito kung paano humawak o baso ng wine. Ngunit nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang paghinga ni Mithi. Isang lalaki ang pumasok na tila galing sa cover ng isang international magazine. Nakasuot si Tanglao ko isang bespoke charcoal gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay malinis ang pagkakastyle at ang bawat kilos niya ay may taglay na awtoridad na hindi matatawaran. "Ready, Mithi?" tanong ni Tanglao. Ang boses niya ay malalim, kalmado, at walang bakas kuwakaba. Hindi nakapagsalita agad si Mithi. Napansin ni Tanglao ang pagkakatulala ng dalaga, kaya lumapit ito. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Tanglao ang baba ni Mithi at bahagyang iniangat ito. "Isara mo ang bibig mo. Baka may pumasok na langaw. Magmumukha tayong tanga sa harap ko tatay mo." Biro ni Tanglao, pero may seryosong tingin sa mga mata. Nang makarating sila sa venue kwa gala, lahat ko mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga bulungan ay tila hangin na humahampas sa pandinig ni Mithi. Sino ang lalaking iyon? Ang gwapo naman ng fiancé ni Miss Salonga. Nararamdaman ni Mithi ang mahigpit ngunit banayad na hawak ni Tanglao sa kanyang baywang. Isang hawak na tila nagsasabing, "Nandito ako, huwag kang matakot." Lumapit sa kanila ang kanyang ama, si Hukom, kasama si Duyog. Ang nangiti ni Duyog ay puno kwa pagdududa. Handang-handa na maghanap kuwa butas sa kanilang kwento. "Papa, this is Tanglao Magbanua." Pakilala ni Mithi. Pinipilit na huwag manginig ang boses. "My fiancé." Tinitigan ni Hukom si Tanglao mula ulo hanggang paa. "Magbanua? Hindi pamilyar ang apelyido mo sa industriyang ito. Ano ang pinagkakaabalahan mo, Irog?" Ngumiti si Tanglao, isang nangiting napaka-natural, na tila ba ay matagal na niyang ginagawa ito. "I'm into land development and ecotourism, sir. I prefer to stay low-key. Ang mahalaga sa akin ay ang suportahan ang mga pangarap ni Mithi." Nagulat si Mithi. Hindi yun kasama sa pinag-usapan nilang script, pero mas nagulat siya nang abutin ni Tanglao ang kanyang kamay at halikan ito sa harap kwa lahat. "Mithi is the strongest woman I know." Patuloy ni Tanglao habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mithi. "And I'm the luckiest man because she chose me over everyone else." Para bang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Mithi. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang mga tao sa paligid. Nakalimutan niya ang promotion. Nakalimutan niyang binayaran lang niya ang lalaking ito. Ang nakikita lang niya ay ang mga mata ni Tanglao na tila nagsasabi ng katotohanang matagal na niyang ibinaon. Pero biglang sumingit si Duyog. Ang boses ay parang matalas na kutsilyo. "Wow, how romantic. Pero bakit parang ngayon lang namin narinig ang pangalan mo, Mr. Magbanua? Saan ka nanggaling? At paano kayo nagkakilala kuwa isang workaholic na tulad ni Mithi?" Hinigpitan ni Tanglao ang hawak sa kamay ni Mithi. "Nagkakilala kami sa ilalim tsuwa ulan. Nung mga panahong pareho kaming naghahanap tsuwa masisilungan. And since then, I promise never to let her get wet in the rain alone again." Napatahimik ang lahat. Kahit si Hukom ay tila humanga sa sagot ko lalaki. Nagtagumpay sila sa unang gabi.
Nang matapos ang event at nasa loob na sila sa sasakyan ni Mithi, nawala ang nangiti sa mga labi ni Tanglaw. Ibinalik niya ang kanyang pagiging malamig at malayo. "Good job tonight, Mithi," sabi ni Tanglaw habang nakatingin sa labas ko bintana. "You played your part well." "Tanglaw, yung mga sinabi mo kanina, about the rain." Simula ni Mithi, ang puso niya ay kumakaba pa rin. "Script lang yun, Mithi. Huwag mong seryosohin." Putol ni Tanglaw. "Huwag mong kakalimutan ang kontrata natin. Trabaho lang ito." Nasaktan si Mithi sa lamig ng boses nito, pero bago pa siya makasagot, nakita niya si Duyog na nakatayo sa labas ko sa sasakyan. Pinagmamasdan sila mula sa malayo. May hawak itong cellphone at parang may tinatawagan. Sa huling sandali bago sila umalis, lumapit si Duyog sa bintana ng sasakyan at kumatok. Ibinaba ni Mithi ang salamin. "He's good, Mithi. Too good to be true." Bulong ni Duyog na may halong banta. Pero alam mo ang sabi nila, ang mga bagay na masyadong maganda, karaniwan ay isang malaking kasinungalingan. "I'll find out your secret soon." Pinaharurot ni Mithi ang sasakyan, pero ang mga salita ni Duyog ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sabi nila, ang ulan daw ay luha ng langit. Pero para sa akin, ang ulan ay isang paalala ng lahat ng bagay na sinubukan kong ibaon sa limot. Bawat patak nito sa bubong ay tila bulong ng nakaraan. Mga pangakong napako, mga pangarap na nauwi sa wala. At ang tanging babaeng nagparamdam sa akin na ako ay sapat na bago niya ako ipinagpalit sa kinang ng salapi. Nasa loob kami ng kondo ni Mithi. Napakataas ng unit na ito. Tanaw ang buong syudad ng Hiraya. Pero sa loob, napakalamig. Walang mga litrato sa dingding, walang kalat, walang init ng isang tunay na tahanan. Parang ang kondo na ito ay refleksyon mismo ng puso ni Mithi. Maganda, mamahalin, pero walang laman. "Kailangan nating mag-practice," sabi ko habang tinatanggal ang aking suit jacket. "Dapat alam mo ang mga paborito ko, ang mga habits ko. Hindi pwedeng sa susunod na tanungin ka ni Duyog o ng tatay mo ay magmukha kang nag-iisip." Naupo si Mithi sa kanyang mamahalin, ngunit matigas na sofa. "Fine. Anong paborito mong kulay? Anong paborito mong pagkain? Let's get this over with." Napangiti ako ng mapait. "Hindi mo na ba talaga matandaan, Mithi? O sadyang binura mo na ang lahat ng alaala natin sa utak mo?" Sandaling natigilan si Mithi. Umiwas siya ng tingin. "Iba na ang buhay ko ngayon, Tanglaw. Ang nakaraan ay wala nang puwang sa kasalukuyan." "Talaga ba?" Lumakad ako papunta sa kanyang kusina. Binuksan ko ang kanyang refrigerator. Halos walang laman kundi tubig, kape, at ilang pirasong frozen meals. "Kahit ang panlasa mo, nagbago na rin? Noon, masaya ka na sa tinapa at kamatis na niluto ko sa tabi ng dagat. Ngayon, mukhang nakalimutan mo na kung paano kumain ng totoong pagkain." Hindi siya sumagot. Kumuha ako ng ilang sangkap na nakita ko sa pantry, mga pasta at ilang dilatang tuna. Nagsimula akong magluto. Ang tunog ng paghihiwa ng sibuyas at ang amoy ng bawang ay tila nagpabago sa atmosfera ng malamig na kondo. Napansin kong nakatingin lang si Mithi sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talas ng kanina. May bahid ito ng kalungkutan, ng pangungulila, na pilit niyang itinatago. "Bakit mo ba ginagawa ito, Tanglaw?" tanong niya sa mahinang boses. "Bakit ka bumalik? At bakit sa ganitong paraan?" Itinigil ko ang paghahalo sa niluluto ko at hinarap siya. Bumalik ako dahil gusto kong makita kung nahanap mo ba talaga ang kaligayahang hinahanap mo noong iniwan mo ako. Sinabi mo noon na hindi sapat ang pag-ibig ko para mabigyan ka ng buhay na gusto mo. Ngayong nasa itaas ka na, masaya ka ba talaga? Tumayo si Mithi at lumapit sa akin. "Ang saya ay para sa mga taong walang ambisyon, Tanglaw. Ang kailangan ko ay seguridad.
Ang kailangan ko ay kapangyarihan para hindi na ako muling apakan ng kahit sino. Noong bata tayo, nakita ko kung paano naghirap ang nanay ko dahil sa pag-ibig. Ayaw kong matulad sa kanya. Kaya mas pinili mong maging bato? Tanong ko. Mas pinili mong saktan ako kaysa harapin ang takot mo? Isang luha ang lumingkis sa pisngi ni Mithi, pero agad niya itong pinunasan. Hindi mo ako maiintindihan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na sa loob ng 3 taon na wala siya, hindi ako tumigil sa pagtatrabaho para maging karapat-dapat sa kanya. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Ang papel ko ngayon ay maging isang fiancé na binabayaran niya, hindi ang lalaking nagmamahal sa kanya. Kumain na tayo, malamig na sabi ko. Habang kumakain kami sa katahimikan, naging mas malakas ang buhos ng ulan sa labas. Ang kidlat ay gumuguhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa loob ng madilim na unit. Dahil sa pagod at sa init ng pagkain, napansin kong unti-unting pumikit ang mga mata ni Mithi. Nakasandal siya sa upuan hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha habang natutulog. Sa pagkakataong ito, wala ang maskara ng isang CEO-to-be. Mukha lang siyang isang batang pagod sa pagtakbo sa mundong hindi naman siya tinatanggap ng buo. Inayos ko ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Kung alam mo lang, Mithi, ang lahat ng ito ay ginagawa ko dahil hindi ko kayang makita kang tuluyang mawala sa sarili mo. Binuhat ko siya ng dahan-dahan at inihiga sa kanyang kama. Kinumutan ko siya at sandaling nanatili sa kanyang tabi. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking jacket na nakasabit sa gilid. Ngunit sa pagmamadali ko, hindi ko napansing may nalaglag na dokumento mula sa bulsa ng aking jacket. Isang dokumento na may logo ng Villarreal Land Corporation at may nakasulat na Confidential Acquisition of Isla ng Kawayan. Nagising si Mithi dahil sa tunog ng malakas na kulog. Napansin niyang wala na ako sa kwarto. Tumayo siya at lumabas sa sala. Iniisip na baka nakaalis na ako. Pero bago pa siya makarating sa pinto, napansin niya ang puting papel na nakahiga sa sahig. Malapit sa sofa kung saan ako naupo kanina. Pinulot ni Mithi ang papel. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi lang ito basta dokumento. Ito ay isang plano para sa pagbili ng Isla ng Kawayan, ang lupang kinalakihan nila ni Tanglao at ang lupang kasalukuyang pinakaimportanteng target ng kumpanya ng tatay niya. Sa ilalim ng dokumento, nakita niya ang isang pirma na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito pirma ng isang empleyado ng Tipan Heart Services. Ito ay pirma ng chairman ng Magbanwa Eco Resorts. Tanglao, anong ibig sabihin nito? Bulong ni Mithi sa sarili, habang ang kamay niya ay nanginginig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok ako, may 2 tasa ng kape na binili ko mula sa labas. Nakita ko si Mithi na hawak ang dokumento. Ang tingin niya sa akin ay puno ng takot, pagdududa at galit. Tanglao. Ang boses niya ay kasing lamig ng ulan sa labas. Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa kumpanya ko? May mga lugar na kahit gaano mo katagal lisanin, mananatiling nakabaon ang iyong puso sa bawat butil ng buhangin nito. Ang Isla ng Kawayan ay hindi lang basta isang proyekto para sa akin. Ito ang saksi sa aming unang halik, sa aming mga pangarap na binuo sa ilalim ng mga bituin, at sa masakit na paalam na akala ko ay wala nang balikan. Nanatiling tahimik si Tanglao habang tinitingnan ko ang dokumentong hawak ko. Hindi siya nagpanik, hindi siya natakot. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga dalang kape sa mesa. Research, Mithi, maikling sagot ni Tanglao. Paano kita matutulungang magpanggap kung hindi ko alam ang mundong ginagalawan mo? Ang Isla ng Kawayan ang pinakamalaking target ng kumpanya niyo, hindi ba?
Pero bakit may pangalan mo rito bilang chairman ng Magbanwa Eco Resorts? Nanginginig ang boses ko. Tanglaw, huwag mo akong lokohin. Sino ka ba talaga? Lumapit si Tanglaw. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa akin. Isang hamak na lalaking iniwan mo, Mithi. Iyon lang ang kailangan mong malaman sa ngayon. Ang dokumentong yan, bahagi yan ng pag-aaral ko para sa ating script. Huwag mong hayaang sirain ng paranoia mo ang pagkakataon mong maging oo. Hindi ako kumbinsido, pero bago ko pa siya muling matanong, tumunog ang phone ko. Ang kumpanya, kailangan na naming pumunta sa Isla ng Kawayan para sa isang site inspection at team building. At dahil ang tema ng proyekto ay pamilya at pag-ibig, kailangan kong isama si Tanglaw bilang aking fiancé. Kinabukasan, lulan kami ng isang maliit na yate patungo sa isla. Kasama namin si Duyog, ang aking ama, at ang ilang board members. Ang hangin sa dagat ay sariwa, pero ang tensyon sa loob ng yate ay halos hindi makahinga. Habang papalapit kami sa pampang ng Isla ng Kawayan, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Tanglaw. Nawala ang kanyang pagiging sarkastiko. Napalitan ito ng isang malalim na paggalang at pagmamahal sa lupang kinalakihan niya. Welcome to paradise. Bulong ni Tanglaw habang inaalalayan akong bumaba ng yate. Ang kanyang kamay ay mainit sa aking balat. Isang pakiramdam na pilit kong itinatanggi na namimiss ko. Nang makatapak kami sa isla, sinalubong kami ng mga lokal na empleyado ng resort na naroroon. Napansin kong tila nagkakatinginan ang mga tao nang makita nila si Tanglaw. May mga bumubulong, may mga ngumingiti. Mithi? Look at this place, sabi ng aking ama. Si Hukom. Gusto kong patayuan ito ng mga luxury villas. Sisirain natin ang mga luma at maliliit na bahay rito para maging modernong paraiso. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Tanglaw. Ang paraiso, sir, ay hindi kailangang maging moderno para maging maganda. Minsan, ang kagandahan ay nasa pagpapanatili ng kung ano ang totoo. Ngumisi si Duyog. At ano namang alam mo sa land development, Mr. Magbanwa? Isang service provider ka lang, hindi ba? Baka nakakalimutan mo ang lugar mo. Hindi sumagot si Tanglaw, pero ang tingin niya kay Duyog ay sapat na para patahimikin ito. Noong hapong iyon, habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa mga investors, hinila ako ni Tanglaw palayo sa grupo. Dinala niya ako sa isang bahagi ng isla na tago sa mga turista, ang dalampasigan kung saan kami laging tumatambay noon. Bakit tayo nandito? Tanong ko. Gusto kong maalala mo, Mithi, sabi ni Tanglaw habang nakatingin sa papalubog na araw. Bago mo pa pangaraping maging CEO, pangarap mo lang na magkaroon ng maliit na bahay rito sa tabi ng dagat. Ano nang nangyari sa pangarap na yon? Namatay na ang pangarap na yon kasabay ng pag-alis mo, Tanglaw. Sagot ko, ramdam ang pait sa aking lalamunan. Biglang hinawakan ni Tanglaw ang aking magkabilang balikat. Hindi yun namatay, Mithi. Ibinenta mo lang sa ambisyon mo. Magkasalungat ang aming mga damdamin. Galit ako sa kanya dahil sa mga sikretong itinatago niya. Pero sa kabilang banda, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Dahil sa kalapitan niya, sa sandaling iyon, parang kami lang ang tao sa mundo. Ang tunog ng mga alon at ang huni ng mga ibon ay tila isang musikang bumubuhay sa aming nakaraan. Magsasalita pa sana ako nang biglang may tumakbong matandang lalaki patungo sa amin. Isa itong lokal na mangingisda na kilalang kilala sa isla. Sir Tanglaw! Sir Tanglaw! Sigaw ng matanda na may halong kagalakan. Salamat sa Diyos at nagbalik kayo. Ang lahat ng tao sa isla ay naghihintay sa inyo. Kayo lang ang pag-asa namin para hindi makuha ng mga gahaman ang aming mga lupa. Napatigil ang lahat. Ang aking ama, si Duyog, at ang mga board members na nasa hindi kalayuan ay narinig ang sigaw ng matanda. Lumingon ako kay Tanglaw. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong emosyon. Hindi siya mukhang isang binayarang fiancé,
Mukha siyang isang pinuno, isang tagapagtanggol. Sir Tanglaw, ulit ng aking ama, lumalapit sa amin na may halong pagkalito. Anong ibig sabihin nito? Bakit ka tinatawag na sir ng mga tao rito? Tumingin si Tanglaw sa akin, isang tinging humihingi ng tawad pero puno ng paninindigan. Pagkatapos ay hinarap niya ang aking ama. Dahil hindi lang ako ang fiancé ng anak niyo, Mr. Villarreal, ang boses ni Tanglaw ay umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Ako rin ang may-ari ng lupang kinatatayuan niyo ngayon. Sabi nila, kapag ang isang kasinungalingan ay naging masyadong malaki, mahirap na itong kontrolin. Para kaming naglalakad sa isang manipis na lubid sa gitna ng dalawang bangin. Sa isang dulo ay ang tagumpay ni Mithi at sa kabilang dulo naman ay ang katotohanang matagal ko nang itinatago. Ngayon, ang maskara ay hindi na lang basta nahuhulog. Ito ay nadudurog, katahimikan. Iyon ang bumalot sa dalampasigan matapos kong sabihin ang katotohanan. Nakita ko ang pamumutla ni Mithi, ang pagkakalito sa mga mata ni Hukom, at ang nag-aapoy na galit sa mukha ni Duyog. Ano? Ikaw ang may-ari ng isla ng kawayan? Hindi makapaniwalang tanong ni Hukom. Mithi, anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin sa akin si Mithi, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Humihingi ng paliwanag na hindi ko pa kayang ibigay ng buo. Hindi niya sinabi sa inyo, sir, dahil gusto naming maging professional ang lahat. Mabilis kong sagot bago pa makapagsalita si Mithi. Ang relasyon namin ay hiwalay sa negosyo, at ang lupang ito, hindi ito basta-basta maibebenta dahil lamang sa gusto nyo. Hindi na nakasagot ang matanda dahil biglang nagdilim ang langit. Isang hindi inaasahang bagyo ang mabilis na namuo sa dagat. Ang malakas na hangin ay nagsimulang umihip. Pinalilipad ang buhangin at pinatitumba ang ilang mga dekorasyon sa resort. Kailangang bumalik sa main hall. Sigaw ng isa sa mga staff. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mithi na pilit na hinahabol ang mga papel na nilipad ng hangin, ang mga blueprint ng kanyang proyekto. Takbo siya ng takbo. Hindi napapansin. Napapunta na siya sa bahagi ng dalampasigan kung saan may matatalas na bato at malalakas na alon. Mithi! Bumalik ka rito? Sigaw ko. Pero hindi siya nakinig. Sa isang pagkakataon, nadulas siya sa basang bato. Isang malaking alon ang humampas. Tila lalamunin siya ng dagat. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako at tumalon sa tubig. Nakuha ko ang kamay ni Mithi bago pa siya tuluyang tangay ng agos. Buong lakas ko siyang hinila pa itaas. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang ulan ay humahagupit sa aming mga katawan. Nahanap namin ang isang maliit na kubo na silungan ng mga mangingisda. Doon hinihingal kaming napaupo sa sahig. Basang-basa kami. Nanginginig sa lamig. Pero ang init ng aming mga katawan ang tanging nararamdaman ko. Bakit mo ginawa yon? Galit na tanong ko habang tinitingnan ang sugat sa kanyang tuhod. Mamatay ka na para lang sa mga papel na yon? Biglang umiyak si Mithi. Hindi ito ang yak ng isang CEO. Ito ang yak ng isang babaeng pagod na sa pagpapanggap. Dahil yun lang ang meron ako, Tanglaw. Sigaw niya sa gitna ng hikbi. Kapag nawala ang karir ko, wala na ako. Wala na akong halaga. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Pinilit siyang tumingin sa akin. Mithi, tingnan mo ako. Hindi mo kailangan ng titulo para maging mahalaga. Mahalaga ka dahil ikaw, si Mithi. Mahalaga ka. Para sa akin. Nanahimik si Mithi. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa akin. Sa dilim ng kubo, sa gitna ng iingay ng bagyo, tila tumigil ang lahat. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Inilapit ko ang aking mukha at hinalikan ko siya. Hindi ito bahagi ng script. Hindi ito para sa palabas. Isa itong halik na puno ng pangungulila, ng pag-amin at ng pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. At nang tumugon si Mithi, alam kong pareho kami ng nararamdaman.
Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Habang nangyayari ito sa isla, sa kabilang dako naman ng syudad, si Duyog ay hindi nagpapahinga. Nakabalik na siya sa opisina ni Sining sa tulong ng isang tauhan niya na nagkunwaring delivery man. Habang wala si Sining, hinalughog nila ang lahat. At doon, sa ilalim ng mga tambak na folder sa basurahan na hindi pa nailalabas, nakita ni Duyog ang gintong card at ang kopya ng kontrata. Tipan Heart Services, Professional Fiancé Agreement. Client, Mithi Salonga. Provider, Tanglao Magbanwa. Isang malademonyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Duyog. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinikturan ang bawat pahina ng kontrata. Akala mo ba ay nanalo ka na, Mithi? Bulong ni Duyog habang tinitingnan ang litrato ni Tanglao sa kontrata. Ngayong hawak ko na ang katotohanan, sisiguraduhin kong wala kang babalikan kundi ang kahihiyan. Itinaype ni Duyog ang isang mensahe para kay Mithi. Tratuhin mo ng maayos ang gabi mo sa isla, Mithi, dahil pagbalik mo, ang maskarang isinuot mo ay magiging lubid na sasakal sa career mo. Game over, Cinderella. May mga pagkakataong ang pinakamasayang sandali ng ating buhay ang siya ring nagiging mitya ng ating pinakamalaking paghihinagpis. Akala ko, ang halik na yon, sa gitna ng bagyo ang magiging simula ng aming bagong kwento. Pero mali ako. Iyon pala ang huling beses na mararamdaman ko ang init ng pagmamahal ni Tanglao bago muling maging yelo ang lahat. Nagising ako sa loob ng kubo dahil sa liwanag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Wala na ang bagyo. Tanging ang tunog na lang ng mahinahong alon ang naririnig. Nakasandal pa rin ako sa balikat ni Tanglao at ang kanyang braso ay nakapulupot sa akin. Pinoprotektahan ako sa ginaw ng nagdaang gabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Gusto ko sanang manatili na lang kami rito, malayo sa mga titulo, sa kumpanya, at sa mga mata ng mapanghusgang mundo. Ngunit nang abutin ko ang aking cellphone sa tabi, gumuho ang lahat. Isang mensahe mula kay Duyog ang bumungad sa akin. Lakip ang mga litrato ng aming kontrata sa Tipan Heart Services. Ang bawat salitang nakasulat sa screen ay parang lason na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Game over, Cinderella. Nabitawan ko ang aking phone. Biglang bumalik ang takot. Ang takot na mawalan ng lahat. Ang posisyon, ang pangalan, at ang paggalang ng aking ama. Sa isang iglap, ang pag-ibig na naramdaman ko kagabi ay napalitan ng matinding paranoia. Mithi, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tanglao nang mapansin niyang nanginginig ako. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Tila ba ay nakuryente ako sa kanyang hawak. Wala na, Tanglao. Alam na ni Duyog. Hawak na niya ang kontrata. Anong problema doon? Mahinahong sabi ni Tanglao habang tumatayo rin. Hayaan mo siyang ilabas ang totoo. Mas mabuti na yon para hindi na tayo magtago. Anong mas mabuti? Sigaw ako. Ang boses ko ay puno ng histerya. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Magmumukha akong tanga sa harap ng board. At ang tatay ko, hindi niya ako mapapatawad. Mithi, makinig ka. Sinubukan ni Tanglao na hawakan ang kamay ko pero pinalis ko ito. Huwag mo akong hawakan, kasalanan mo ito. Kung hindi ka bumalik sa buhay ko, kung hindi mo ako nilito sa mga pakitang tao mo, hindi ako magiging ganito kadesperada. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Tanglao, pero hindi ako huminto. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Ang tanging paraan na alam ko ay ang manakit ng iba bago pa ako masaktan. Magkano ba ang kailangan mo para tumahimik at umalis na? Tanong ko sa malamig na boses. Doble? Triple ng kontrata? Sige, ibibigay ko sa'yo. Umalis ka na sa islang ito. Huwag mo nang hintayin na i-announce ko sa lahat na isa kang manloloko na binayaran ko lang. Mithi, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Ang boses ni Tanglao ay mahina na parang galing sa malayo. Ang halik kagabi, wala lang ba yun sa'yo?
Tumawa ako ng mapait. Kahit na sa loob ko ay nadudurog na ako. Trabaho lang yun, Tanglaw. Bahagi lang yun ng script, di ba? Sabi mo nga, professional tayo rito. Nagustuhan ko lang ang performance mo, pero hanggang doon lang yun. Tumalikod si Tanglaw. Hindi siya sumagot agad. Ang katahimikan niya ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nang lumingon siya, wala na ang init sa kanyang mga mata. Tanging ang malalim na disappointment ang nakita ko. Sana ay maging masaya ka sa posisyon mo, Miss Salonga. Sabi ni Tanglaw. Sana ay kayang punan ng titulong COO ang lahat ng puwang sa puso mo. Inilabas ni Tanglaw ang singsing na ginamit namin para sa aming pagpapanggap. Ang singsing na pag-aari pala ng kanyang yumaong ina. Inilapag niya ito sa sahig ng kubo. Hindi mo na kailangang magbayad ng doble. Tapos na ang serbisyo ko. At huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Naglakad paalis si Tanglaw. Dire-diretso patungo sa pampang nang hindi lumingon. Pinanood ko ang kanyang pag-alis habang unti-unting tumutulo ang aking mga luha. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong bawiin ang lahat ng sinabi ko. Pero ang pride ko ay parang isang mabigat na kadena na pumipigil sa akin. Bumalik ako sa main resort ng mag-isa. Sinalubong ako ng aking ama na may seryosong mukha. Mithi, maghanda ka. May mahalagang balita mula sa Manila. Kailangan nating bumalik agad. Ang grand launch ay gaganapin na bukas at kailangan nating harapin ang mga investors tungkol sa isla ng Kawayan. Sa buong biyahe pabalik ng Manila, hindi ako makakain o makatulog. Hawak ko ang singsing ni Tanglaw sa aking palad. Tila ba ito ang huling koneksyon ko sa kanya? Dumating ang araw ng grand launch. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang damit. Pero sa loob ay para akong isang bangkay na naglalakad. Alam kong anumang oras ay sisirain ni Duyog ang aking buhay sa harap ng lahat. Nagsimula ang programa. Tumayo ang aking ama sa entablado. Ngayong gabi, hindi lang natin ilulunsad ang ating bagong proyekto. Ipakikilala rin natin ang taong mamumuno rito bilang ating bagong COO. At higit sa lahat, sasalubungin natin ang ating bagong partner mula sa Magbanua Eco Resorts. Tumingin sa akin si Duyog mula sa gilid ng stage. Hawak ang kanyang cellphone, handa nang pindutin ang send para sa press release na maglalantad sa aking kasinungalingan. Pero bago ang lahat, patuloy ni Hukom, nais kong tawagin ang taong nagmamay-ari ng isla ng Kawayan, ang taong magdedesisyon kung matutuloy ba ang proyektong ito o hindi. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Inasahan kong si Tanglaw ang papasok. Suot ang kanyang suit at titingnan ako ng may galit. Pero ang pumasok ay isang lalaking nakauniporme ng pulis kasama ang ilang mga abogado. Mr. Villarreal, sabi ng pulis, nandito kami para isilbi ang warrant of arrest para sa isa sa mga empleyado nyo dahil sa industrial espionage at pagnanakaw ng mga mahahalagang dokumento. Lahat ng mata ay nabaling kay Duyog. Ang mukha nito ay naging kasing puti ng papel. Sa likod ng mga pulis, pumasok ang isang tao na hindi ko inaasahan. Hindi si Tanglaw, kundi si Sining, na may dalang mga ebidensya laban kay Duyog. Mithi! Sigaw ni Sining habang tumatakbo palapit sa akin. May kailangan kang malaman tungkol kay Tanglaw. May mga katotohanang parang isang malakas na sampal nagigising sa'yo mula sa isang mahabang panaginip. Akala ko, ako ang biktima. Akala ko, ako ang niloko. Pero sa huli, nalaman ko na ako pala ang naging bulag sa gitna ng liwanag na pilit ibinibigay sa akin ng taong pinakamahal ko. Nakaalis na ang mga pulis kasama si Duyog na sumisigaw pa rin ng mga pagbabanta habang kinakaladkad palabas ng ballroom. Ang mga tao ay nagbubulungan, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aking ama ay nakatayo lang doon, gulat at hindi makapaniwala sa nalaman tungkol sa kanyang paboritong empleyado. Hinila ako ni Sining sa isang bakanting silid sa gilid ng ballroom. Hingal na hingal siya.
at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga folder. "Mithi, kailangan mong basahin ito," sabi ni Sining habang iniaabot sa akin ang isang asul na folder. "Ito ang totoong kontrata, hindi yung nakita ni Duyog. Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang folder. "Mithi, walang Tipan Heart Services. Ako lang ang gumawa ng calling card na yun para mapilitan kang makipagkita kay Tanglaw. Hindi siya nagpapahire ng boyfriend." Pag-amin ni Sining, nalaglag ang aking panga. Pero pumirma siya. Sabi niya business is business. Pumirma siya dahil iyon lang ang tanging paraan para manatili siya sa tabi mo. Sigaw ni Sining. "Mithi, si Tanglaw ang chairman ng Magbanua Eco Resorts. Hindi niya kailangan ng pera mo. Siya ang bilyonaryong kailangan ng kumpanya niyo para hindi malugi." Binasa ko ang mga dokumento, ang mga record ng bangko, ang mga titulo ng lupa sa Isla ng Kawayan, at ang mga plano para sa resort. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng pangalan ni Tanglaw Magbanua. At ang pinakamasakit, nakita ko ang isang memorandum na pinirmahan ni Tanglaw 3 buwan na ang nakakaraan. Nakasaad doon na handa siyang ibigay ang 50% ng shares ng Isla ng Kawayan sa Villarreal Land ng libre sa isang kondisyon na ikaw, Mithi Salonga, ang mamamahala nito at hindi ito gagawing luxury villa kundi isang protected eco park. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa iyo, Mithi. Patuloy ni Sining, ang boses niya ay naging malumanay. Gusto niyang protektahan ka mula kay Duyog. Alam ni Tanglaw na nagnanakaw si Duyog ng impormasyon mula sa inyo, kaya hinayaan niyang rentahan mo siya para masubaybayan niya ang bawat galaw ni Duyog nang hindi ito nakakahalata. Napaupo ako sa sahig, hindi ko na kayang suportahan ang sarili ko. Kaya pala alam niya ang lahat. Kaya pala nasa kanya ang mga dokumento. At kaya siya pumunta sa isla ay para patunayan sa tatay mo na may isang tao na handang tumayo para sa'yo, sabi ni Sining. Pero anong ginawa mo, Mithi? Tinaboy mo siya. Sinaktan mo siya sa paraang alam mong hinding-hindi niya malilimutan. Naalala ko ang mga salitang binitawan ko sa kubo. Trabaho lang yon. Nagustuhan ko lang ang performance mo. Ang bawat salita ay parang isang balaraw na sumasaksak sa aking puso ngayon. Inilabas ni Sining ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ito ni Tanglaw sa akin bago siya pumunta sa airport kaninang hapon. Sabi niya, "Ibigay ko lang ito sa'yo kapag tapos na ang lahat." Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang susi at isang maikling liham. "Mithi, hindi ko kailangan ng posisyon mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko lang ay ang Mithi na nakilala ko sa ilalim ng ulan. Ang babaeng marunong magmahal ng totoo ng walang kapalit. Ang susing ito ay para sa maliit na bahay na itinayo ko sa dulong bahagi ng Isla ng Kawayan. Nakapangalan sa iyo ang lupang yon. Iyan ang totoong tipan, Hapdong, na gusto kong alalahanin mo. Malaya ka na sa akin at malaya ka na rin sa kasinungalingang itinayo mo. Paalam. Tanglaw." Airport? Tanong ko kay Sining. Ang mga luha ko ay hindi na tumitigil sa pag-agos. Anong oras ang flight niya? Paalis na siya patungong abroad, Mithi. Doon na niya palalawakin ang negosyo niya. Sabi niya, masyado nang masakit ang manatili rito kung saan bawat sulok ay naaalala ka niya. Tumayo ako. Wala na akong pakialam sa grand launch. Wala na akong pakialam sa promotion. Kahit si Papa na tumatawag sa akin ay hindi ko na narinig. Sining, kailangan ko siyang pigilan. Sigaw ko habang tumatakbo palabas ng hotel. Mithi, gabi na. Malakas ang ulan. Sigaw ni Sining sa likuran ko. Pero hindi ako huminto. Lumabas ako ng hotel at sinalubong ang malakas na buhos ng ulan. Ang ulan na naging saksi sa aming simula. At ngayon ay tila nagbabadya ng aming katapusan. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaharurot ito patungo sa airport. Habang ang aking puso ay walang tigil na sumisigaw ng pangalan ni Tanglaw. Huwag ka munang umalis, Tanglaw.
please. Bulong ko sa gitna ng aking mga hikbi. Huwag mo akong iwan sa tagumpay na ito na wala namang saysay kung wala ka. Sinasabi nila na ang distansya ay ang tanging paraan para makita mo ang buong larawan ng iyong buhay. Minsan, kailangan mo munang mawala ang lahat para mahanap mo ang tunay na ikaw. Ang ulan na dati ay kinasusuklaman ko dahil sinisira nito ang ayos ng aking buhok at ang kinang ng aking sasakyan, ngayon ay naging kaisa ko sa pagtangis. Mabilis ang aking pagpapatakbo. Suot pa rin ang aking mamahaling gown. Nabasa na ng luha at pawis. Dumating ako sa airport hinihingal, tumatakbo sa gitna ng maraming tao. Hindi ko na pinansin ang mga tingin ng mga gwardiya o ng mga pasahero. Hinahanap ng mga mata ko ang isang lalaking matikas ang tindig. Ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat nang walang hinihinging kapalit. Tanglaw! Tanglaw! Sigaw ko sa gitna ng departure area. Tumingin ako sa malaking screen ng mga flight schedules. Flight PR-102 to Vancouver. Departed. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng airport. Huli na ako. Wala na siya. Ang huling pagkakataon na ibinigay sa akin ng tadhana ay sinayang ko dahil sa isang titulong hindi naman makakayakap sa akin sa gabi. Bumalik ako sa hotel, hindi para sa party, kundi para harapin ang aking ama. Ang lahat ng mga direktor ay nandoon pa rin, naghihintay ng paliwanag. Lumakad ako sa entablado, kinuha ang mikropono, at tiningnan ng aking ama ng diretso sa mga mata. Papa, hindi ko tatanggapin ang posisyon ng COO. Ang boses ko ay mahinahon, pero buo. Nagkaroon ng ingay sa buong hall. Naguluhan ang aking ama. Mithi, anong sinasabi mo? Ito ang pangarap mo. Hindi ito ang pangarap ko, Papa. Ito ang pangarap mo para sa akin. Sagot ko. Ang pangarap ko ay ang lalaking itinaboy ko dahil natatakot akong hindi ako maging sapat sa paningin niyo. Ipinagpalit ko ang taong nagmamahal sa akin para sa isang titulong gawa sa papel. Ngayong gabi, nagbibitiw na ako. Iniwan ko ang badge ng kumpanya sa podium at lumakad palabas. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong malaya ako. Lumipas ang mga buwan. Ibinenta ko ang aking penthouse sa syudad. Iniwan ko ang marangyang buhay at bumalik sa isang maliit na apartment malapit sa tabing dagat. Hindi na ako ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang consultant para sa mga sustainable eco-parks. Isang trabahong hindi kasing laki ang sweldo, pero nagbibigay sa akin ng katahimikan. Gabi-gabi, nagsusulat ako ng mga liham para kay Tanglaw. Isinasalaysay ko doon ang bawat pagsisisi ko, ang bawat pasasalamat, at ang bawat mahal kita na hindi ko nasabi nung magkasama pa kami. Ngunit ang mga liham na ito ay nananatili sa loob ng isang kahon sa ilalim ng aking kama. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi ko alam kung handa na ba siyang pakinggan ako. Isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko ang aking ama na nakaupo sa isang bench. Hindi na siya ang matigas na chairman na nakilala ko. Mukha na siyang isang matandang nagnanais na makasama ang kanyang anak. Mithi, tawag niya sa akin. Kumusta ka na? Mabuti po, Papa. Ngiti ko. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Hukom habang nakatingin sa dagat. Masyado akong naging abala sa pagbuo ng mga gusali. Nakalimutan kong ang pinakamahalagang pundasyon ay ang kaligayahan mo. Nakikita ko ang mga plano ni Tanglaw para sa Isla ng Kawayan. Tama siya. Hindi lahat ng progreso ay nasusukat sa semento. Ayos na po yun, Papa. Natuto rin ako. Sagot ko. May ibinigay sa akin si Sining kanina. Kinuha ni Hukom ang isang maliit na sobre. Isang balita mula sa Isla ng Kawayan. Sabi ng mga mangingisda doon, may isang lalaking bumalik at sinimulang ayusin ang maliit na bahay sa dulong bahagi ng isla. Ang bahay na may susing iniwan sa'yo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang susing hawak ko sa loob ng bulsa ko ay tila uminit. Hindi ko alam kung siya ngayon, Mithi, sabi ni Papa. Pero hindi ba ang sabi mo,
ang tagumpay ay walang saysay. Kung ang puso ay nananatiling uhaw, tiningnan ko ang malawak na karagatan. Doon, sa kabila ng mga alon, ay ang isla ng Kawayan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan ko siya unang iniwan. At ang lugar kung saan ko siya huling nasaktan. Papa, kailangan kong pumunta doon. Sabi ko, may bagong pag-asa sa aking mga mata. Sige na anak, huwag mo nang hayaang lumipas ang isa pang ulan nang hindi mo siya kasama. Kinuha ko ang aking bag at tumakbo patungo sa pier. Wala akong dalang kahit anong gamit, kundi ang susi at ang kahon ng mga liham ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo para sa career. Hindi ako tumatakbo para sa pera. Tumatakbo ako para sa aking huling pagkakataon. Sinasabi nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating mo, kundi sa lalim ng kapayapaang nararamdaman mo sa iyong puso. Sa dulo ng mahabang pagtakbo, mapagtatanto mo na ang pinakamahalagang destinasyon ay hindi ang trono sa itaas ng isang gusali, kundi ang bisig ng taong tumatanggap sa iyo sa kabila ng lahat ng iyong pagkakamali. Dumalampasig ang bangkang sinasakyan ko sa pampang ng isla ng Kawayan. Pagbaba ko, sinalubong ako ng mainit na hangin at ang amoy ng alamang-alat ng dagat, ang amoy ng kalayaan. Hindi ako nagtungo sa main resort. Tinuntun ko ang maliit na landas patungo sa dulong bahagi ng isla, kung saan ang mga puno ng kawayan ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Doon, nakita ko ang isang maliit na bahay. Hindi ito gawa sa semento at salamin. Gawa ito sa matitibay na kahoy, kawayan at pawid. Simple, matatag at tapat. Sa labas ng bahay may isang lalaking nakatalikod. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at shorts, inaayos ang isang taniman ng mga halaman sa harap ng beranda. Ang bawat kilos niya ay may ingat at pagmamahal. Tumigil ako sa paglakad. Parang biglang nawala ang lahat ng lakas ko. Ang kaba sa dibdib ko ay halos hindi ko kayanin. Tanglaw! Tawag ko sa mahinang boses. Unti-unting huminto ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa noong huli kaming magkita. Wala na ang pagod at pait sa kanyang mga mata. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat. Sa halip, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dumating ka, sabi niya. Ang boses niya ay parang musika sa aking pandinig. Lumapit ako sa kanya, ang mga luha ko ay nagsimula na namang pumatak. Patawarin mo ako, Tanglaw. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng pananakit ko sa iyo. Masyado akong naging bulag, masyado akong naging gahaman sa tagumpay na wala naman palang saysay. Inilabas ko ang kahon ng mga liham na isinulat ko sa loob ng maraming buwan. Ito, para sa iyo ito. Bawat araw na wala ka, isinusulat ko ang lahat ng pagsisisi ko. Akala ko, huli na ang lahat. Akala ko, iniwan mo na talaga ako. Kinuha ni Tanglaw ang kahon, pero hindi niya ito binuksan. Inilapag niya ito sa tabi at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi ako umalis, Mithy, bulong niya. Nagpunta ako sa abroad para tapusin ang ilang negosyo, pero lagi akong bumabalik dito. Hinihintay ko ang araw na ikaw mismo ang makakahanap sa susing iniwan ko. Gusto kong ikaw ang makadiskubre na hindi mo kailangang maging reyna para mahalin ka. Iniwan ko na ang lahat, Tanglaw. Sabi ko habang humihikbi. Wala na akong titulo. Wala na akong posisyon. Ako na lang to. Si Mithy na mahilig sa tinapa at kamatis sa tabi ng dagat. Natawa ng bahagya si Tanglaw at hinila ako sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagpawi sa lahat ng sakit, lahat ng pagod at lahat ng takot. Iyan ang Mithy na hinahanap ko sa loob ng maraming taon, ang Mithy na sapat na para sa akin. Hinarap niya ako at pinunasan ng aking mga luha. Welcome home, Mithy. Dito, sa maliit na bahay na ito, ikaw ang nag-iisang CEO ng puso ko. Walang kontrata, walang bayad.
pagmamahal lang na totoo. Sa ilalim ng papalubog na araw ng Isla ng Kawayan, muli kaming naghalikan. Pero sa pagkakataong ito, wala ng ulan, wala ng bagyo, at wala ng mga kasinungalingan. Tanging ang katotohanan ng aming mga damdamin ang namamayani. Ngayong araw, nahanap ko na ang tunay na tagumpay. Hindi ito matatagpuan sa isang opisina o sa isang bank account. Matatagpuan ito sa isang simpleng tahanan, kasama ang lalaking hindi sumuko sa akin kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Dito nagsisimula ang aming totoong kwento. Ang kwento ni Namithi at Tanglaw, ang pangarap at ang liwanag na sa wakas ay nagtagpo na sa iisang direksyon. Ang kwento ni Namithi at Tanglaw ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa kanyang posisyon o yaman. Ang ambisyon ay mabuti, ngunit kapag ito ay naging dahilan ng pagkawala ng ating pagkatao at pagtaboy sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin, ito ay nagiging isang lason. Ang tagumpay ay mas matamis kung meron kang taong makakayakap at pagsasabihan ng iyong mga hirap at saya. Sa huli, ang kapatawaran at pagpapakumbaba ang tanging susi upang mahanap ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig sa ating kwento sa loob ng 10 kabanata. Sana po ay nagustuhan ninyo ang paglalakbay ni Namithi at Tanglaw. Ano po ang naramdaman ninyo sa kanilang pagtatapos? May mga bahagi ba ng kwento na tumama sa inyong mga puso? I-comment nyo naman po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong genre o tema ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.